Susunod na schedule ng Lakers mahirap. Si LeBron James at Rich Paul ang magdedesisyon kung kailan gustong maglaro ni LeBron. Zion Williamson gumawa ng history sa panalo at Miami Heat nakikita na ang pagkakaiba na walang Butler, delikadong hindi makapasok sa playoff. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes, mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay nakaranas ng matinding dagok nitong weekend matapos makuha ni LeBron James ang groin strain sa kanilang pagkatalo laban sa Boston Celtics. Dahil sa kanyang injury, hindi tiyak kung kailan siya makakabalik sa paglalaro. Bagamat marami ang nagsasabi na maaring ilang linggo siyang mawawala, opisyal niyang idineklara na ang kanyang status ay game to game batay sa kanyang kondisyon. Si Rich Paul, CEO ng Clutch Sports at malapit na kaibigan ni LeBron mula pagkabata, ay lumabas sa programa ni Pat McAfee at inihayag na si James mismo kasama ang kanyang mga trainer ang magpapasya kung kailan siya babalik sa court sapagkat siya ang mas may alam sa kanyang pisikal na kalagayan. Kailangang pamahalaan ito ng tama. Maraming lumalabas na ulat, ngunit kung papansinin mo ang post-game interview ni LeBron, makikita mong lubos niyang nauunawaan ang kanyang katawan, kaya dapat siyang sundan pagdating dito. Napakarami na niyang nilarong basketball. Maraming veteranong manlalaro sa liga natin ang naglaro rin sa Olympics, kaya malaki ang ininda nilang pagod sa katawan. Sa ganitong klase ng injury, kailangang maingat ang pangangasiwa rito. Malaki ang trabaho ng team, anuman ang mangyari kay LeBron, pero kailangan itong pamahalaan ng maingat. Hindi ko ito bibigyan ng eksaktong time frame. Hahayaan ko si LeBron na magpasya kung kailan siya dapat bumalik. Mayroon siyang mahusay na trainer at medical staff sa Lakers at patuloy akong makikipag-ugnayan sa kanila. Samantala, agad natalo ang Lakers sa kanilang unang laro nang wala si James laban sa Brooklyn Nets, isang kopo ng kasalukuyang nasa rebuilding stage. Ang bagong star ng team na si Luka Doncic ay patuloy na hinahanap ang kanyang rhythm sa opensa. Kahit na malaki ang kanyang naiaambag sa laro, kailangang maibalik niya ang kanyang pagiging epektibo sa pag-score upang matulungan ang Lakers sa kanilang kampanya. Lalong humina ang front court ng Lakers dahil, maliban kay James, nasa injury list din si Rui Hachimura, habang si Jackson Hayes na lang ang natitirang natural na sentro sa lineup. Sa kanilang laban kontra Nets, kinailangang magsimula sina Dalton Knecht at Gabe Vincent bilang small forward at power forward na naglantad sa limitadong lalim ng roster ng team. Sa kabila nito, may 40-23 record for Lakers this season, sapat upang mapanatili ang number 3 seed sa Eastern Conference. Mukhang nasa tamang landas sila upang maagaw ang number 2 seed dahil sa kanilang mahusay na paglalaro noong Pebrero, ngunit maaaring maapektuhan ito ng pagkawala ni James. Bagamat nais niyang ipakita na ang kanyang injury ay isang day-to-day case, parehong ang koponan at mga tagahanga ay sabik na naghihintay kung kailan muling babalik sa court ang 40 taong gulang na superstar ngayong buwan. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, matapos matalo sa 5 sa kanilang huling 6 na laro at 4 na sunod-sunod, hinarap ng New Orleans Pelicans ang LA Clippers noong Martes ng gabi para sa isang nakakaintrigang pagkakataon na makapagtala ng upset. Sinamantala ng Pelicans ang kanilang mainit na shooting performance at tinalo ang Clippers. Hinarap ng New Orleans Pelicans ang LA Clippers nitong Miyerkules ng araw para sa isang nakakaintrigang pagkakataon na makapagtala ng upset 127-120. Pinangunahan ng star forward na si Zion Williamson ang Pelicans sa isang napakalaking laro. Nagtala ng 22 puntos, 10 rebounds at 12 assists, kasama ang isang block sa loob lamang ng 32 minuto ng laro. Ito ang pangalawang triple-double ni Williamson sa kanyang karera at parehong naganap ito sa huling 2 linggo. Habang pinalalawak niya ang kanyang laro, patuloy siyang nagiging mas malaking impluensya sa bawat aspeto ng laban. Hindi lang naging kahanga-hanga ang laro ni Williamson upang pangunahan ang Pelicans sa isang malaking panalo, ito rin ay isang makasaysayang gabi. Si Williamson ang naging unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng ganitong mga numero sa isang laro habang naglalaro ng 32 minuto o mas mababa ayon sa StatHead. Sa ngayon, may average si Williamson na 25 puntos, 7 rebounds at 5 assists kada laro ngayong season, ngunit nananatiling isang malaking alalahanin ang kanyang kalusugan. Ang dating first overall pick ay nakaligtaan na ang 39 na laro ngayong season. Ngunit kapag nasa maayos siyang kondisyon, nag-iiwan siya ng malaking epekto sa loob ng court.
nagawa ng Pelicans ang isang malaking upset upang tapusin ang 3-game winning streak ng Clippers nitong Miyerkules. At kung magpapatuloy si Williamson sa paglalaro ng ganito, marami pang tagumpay ang maaaring dumating para sa kanilang team. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa history ngayon ni Zion? Sa sumunod na balita naman, habang maaring abutin ng higit sa 10 o 15 laro bago ganap na masukat ang epekto ng trade ni Jimmy Butler, agad nang naging malinaw ang mga unang resulta para sa Golden State Warriors at Miami Heat. Dahil para sa Warriors, mas lumakas sila mula nang dumating si Butler. Mula nang makuha si Butler sa isang blockbuster trade noong Pebrero, naging napakabagsik ng Golden State Warriors. Sa kanyang presensya, nakapagtala sila ng 11 panalo at 1 talo kasabay ng paghawak sa pangalawang pinakamahusay na net rating sa liga pagkatapos ng All-Star break. Ngunit para naman sa Heat, lalo silang bumagsak matapos isakripisyo si Butler. Hindi naging maganda ang sitwasyon para sa Miami Heat na natalo sa 11 sa kanilang huling 15 laro matapos nilang ipamigay si Butler. Ang pinakabagong dagok sa kanila ay ang nakakapanlumong pagkatalo sa Charlotte Hornets noong Lunes kung saan natalo sila ng 105-102. Sa kabila ng nagpagmay-ari ang 17 puntos na lead sa unang half ng laro. Bumagsak na ngayon ang Miami sa 6 na laro sa ibaba ng playoff picture record at nanganganib na hindi makapasok sa playoffs, kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto sa Eastern Conference. Mabilis na napansin ng mga tagahanga ng Heat ang pabagsak na estado ng kanilang koponan, lalo na matapos ang desisyon ng prangkisa na hindi bigyan ng bagong kontrata ang veteranong star na nagdala sa kanila sa 2 magkasunod na finals appearances sa loob ng 5 taon. Sa kabila ng napagmay-ari ang 17 puntos na lead sa unang half ng laro, isang madilim na panahon para sa Miami Heat. Mula sa paglisan ni Jimmy Butler, isang iniidolong manlalaro ng Heat, hanggang sa sunod-sunod na pagbagsak ng kanilang advantage sa laro. Ito na marahil ang isa sa pinaka-nakakadismayang taon para sa isang Heat fan, ayon kay Alexander Villasis ng All You Can Heat matapos ang kanilang talo sa Hornets. Ang Heat ay tila naliligaw, nakalimutan na nila kung paano manalo. May kakulangan sa pagkakaisa, sa pangunawa, at marahil pati sa tiwala sa isa't isa. Dagdag naman ni Wes Goldberg ng All You Can Heat habang sinasabing umabot na sa pinakamababang antas ang prangkisa. Nagsisisi na ba ang Miami sa kanilang desisyon? Hindi naging maganda ang pagtatapos ng pananatili ni Butler sa Miami at hindi malayong isipin kung naiwasan sana ito kung binigyan lang siya ng bagong kontrata ng Heat. Ngayon, habang patuloy na bumabagsak ang koponan, maaari kaya nilang pinagsisisihan ang kanilang naging desisyon? Isang bagay ang sigurado, hindi pinagsisisihan ng Golden State ang kanilang naging hakbang. Matapos nilang makuha si Butler, agad nila siyang binigyan ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $112 million. Sa ngayon, ipinapakita ni Butler ang kanyang dedikasyon, nag-e-enjoy sa laro, at patuloy na pinapaganda ang laro ng kanyang mga kasamahan. Samantala, ang dating Warrior na si Andrew Wiggins na naging kapalit ni Butler sa Miami ay hindi nagkaroon ng parehong epekto. Hindi siya nakapaglaro sa 5 laban at may mababang shooting percentage 40.8% from the field and 31.3% from the 3-point range in games he played. Isa sa mga pinakaaabangang laban ngayong season ay 2 linggo na lang ang layo, ang pagbabalik ni Butler sa Miami sa Marso 25. Dahil sa kung paano nagtapos ang kanyang pananatili sa Heat, walang duda na magiging determinado siya upang ipakita ang kanyang husay at makaganti sa kanyang dating team. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan?